Hello po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Saan man panig kayo ng mundo naroon, lagi po kayong mag-iingat. Welcome po sa ating channel, ang showpaul.ph. Kung kayo po ay mapadpad sa channel na ito, huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe. I-click po ang notification bell, like at share na rin po ang ating mga video para marami po makapanood. Ngayon po ay ika-17 ng Mayo, taon 2024. Ngayon po ay pag-uusapan natin yung naganap na BP Sara Resign Rally. At yung pong biglang rally na sinusuportahan naman ng pro BP Sara Duterte. Yung pong BP Sara Rally na ang panawagan po nila ay mag-resign na po si BP Sara, lalo na po sa DepEd na hindi raw kayang gampanan ni BP Sara ang kanyang trabaho. Gano'n po ba katotoo yan? Ang aking pong pagkakaalam, kahit po si President Bongbong Marcos ay nagsabi na hindi niya po tatanggalin si BP Sara dahil wala naman tong ginagawang masama, maganda naman ang kanyang trabaho at higit sa lahat hindi corrupt. Ang presidente po nagsabi niyan, meron pong video niyan. At bakit po kayo ay hindi naniniwala sa inyong presidente? Ang alam ko po yung presidente natin ngayon ay si Ferdinand Marcos Jr. Siya po ang nagsabi. Pero ito kayo, nandoon, nananawagan na mag-resign si BP Sara. Kaya lang, ano nangyari? Parang kakaunti naman. Kakaunti lang naman kayo ang nananawagan ng ganyan na BP Sara resign. Hindi po ako nagsasabi ng, kung sa tingin niyo po hindi po ako nagsasabi ng totoo, panoorin po natin yung ibang mga video na nandyan. Pero bago po yan, i-check pa po natin ang ating currency exchange. Ito po ang ating latest currency exchange. Ngayon po ay ika-17 ng Mayo. Ang 1 US dollar po ay 57.688. Ang New Zealand dollar naman po ay 35.371. Ang Bahraini dinar po ay 153.42. Kuwaiti dinar po ay 187.64. Ang Saudi Arabian Riyal po ay 15.383. Canadian dollar 42.403. Japanese yen 0.371. British pound 73.279. At ang ating pong euro ay 62.705. Yan po ang ating latest currency exchange. Ngayon po ay punta na po tayo sa ating topic. Meron po ako nakitang video na regarding doon po sa panawagan ng Sara resign. Panoorin po natin. Hindi na po natin i-play yung buo. Punta na po tayo para makita natin kung gaano po karami sila. Pilipino na hindi bayaran. Ang mga ito, ako ay binayaran. Hindi ako agulad ng mga pantapat. Sabi ko ba, huwag nyo lang tapatan yung rally na ito. May 10 naman kami. Tinapatan talaga nila. So nagpapakita lang talaga na insecure itong former administration. Mamulat na kayo sa katotohanan na tapos na kayo. Sinusukan na kayong tao. Kung magaling si Sara Duterte, hindi tayo magpupunta ng kanyang klaseng problema. Humingi pa ng 100 billion para matapos sa talang buhay ko. I am already 41 years old. First time ko lang narinig ng Department of Education Secretary sinabi sa publiko na kailangan ng 100 billion para ang problema sa edukasyon. Hindi po pera ang kailangan, kundi ang sinseridad ng pagserbisyo sa Department of Education. Mag-resign ka na! Tama! No comment naman palaging ginagawa mo. So maraming salamat. Hindi ko na patatagalin. Thank you very much for giving me a chance and opportunity. And I really feel the presence of unity in the midst of diversity. Hindi namin kailangan ang unitin. Ang kailangan namin unity.
para po sa sinasabi ng ating mahal na Pangulo. Have a nice day and sana this will not be the last. This will be the start and the new beginning para isabi kay Sara, lisanin mo ang DepEd. Lumayas ka dyan, Inday, kay wala kang Mag-resign ka na. Mag-resign ka na. Maraming salamat and God bless everyone. Thank you so much. Bago po tayo magtapos mga kababayan ko, isang pic. Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Tandaan po ninyo, sabi nila, konti na tayo. Pero sabi ko naman, tumingin po kayo sa likod ninyo. Saan? Milyong-milyong Pilipino po ang nakatutok sa atin mo ngayon. Luzon, Visayas, Mindanao! Matatapos tayo ng unity pero hindi dito sa intabladong ito. Matatapos ang marka na ginawa natin ngayon. Kaya sa lahat ng mga Marcos loyalists, vloggers, mabuhay kayong lahat! Mabuhay! Sabay-sabay natin isigaw ng marinig ng taong bayan! Sara Rizal! Sara Rizal! Sara Rizal! Sara Rizal! Ipahabol ako. Bago tayo magtapos. Di kami nakakakalimot sa 51 billion mo, pulong! Yes! Saan mo dinala? Eh di pinagpatayo ng kingdom. Kaya pala nagtatago yung dapat magtali. Halika na dito. Kasi nag-umpisa tayong dalawa. Tatapusin natin to. Yung dalawa. Okay. Mami Beng, pinahan niya yung... Ano bang 51 billion ni Congressman Pulong? Eh, yun po yung sa binigay sa DPWH. Sa DPWH na po yung nagpaliwanag. Doon po napunta yung 51 billion ni Congressman Pulong. Ako, Ako po lahat ng mga vlogger dito sa harapan. Tayo po ang nagpasimuno nito. Tayo po ang nagdala sa kanila dito. Tayo po ang magtatapos dito sa entablado. Ang asahan ninyo, hindi lang dito sa liwasang Bonifacio, maarapot ang ating piling! Siya isang sekretary, Sara, Rizal na! Layas na! Ito na! Inday Sara, Rizal na! Layas na! Siya ay hilo sa mga hilo ko sa korekari yan na lang po muna natin paputulin yan. Yung kanyang, yan po, gusto ko lang ipakita yung gano'ng karami po yung umatin dyan na BP resign. Hinahanap ko si Mike Abe at saka si Coach Jared. Kung nandyan, hindi ko po alam. Kayo mag-comment po kayo kung nakita nyo dyan yung mga pro administration na mga vlogger. Sila po nagbabalita na malakas. Marami na pong sinasabi nila na marami na raw ang nananawagan ng BP resign. Ayan po. Panoorin nyo na lang po sa ibang mga vlogger yung kabuuan yan. At ako'y ako po ay kinakabagan sa mga yan. Punta na po tayo sa panoorin naman natin yung biglaan na biglaan na rally ng mga pro Sara. Nagtipon ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa Plaza Moriones sa Tondo, Maynila para ipakita ang solido at di nagmamaliw nilang pagtitiwala at pagmamahal sa Vice Presidente sa gitna ng mga panawagang mag-resign na ito sa pwesto. Si Jason Rubrico magbabalita live. Jason? Franco, magandang gabi.
Inday para sa bayan, yan ang sigaw ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa isinagawang rally dito sa Plaza Moriones sa Tondo, Maynila. At isa nga rin sa iginit nila Franco na hindi deserve ni Vice President Duterte na mag-resign dahil sa napakataas na trust at performance rating dito. At kaugnay nga, Franco, ng isinagawang rally dito sa Plaza Moriones ay makakasama natin si Ma'am Dang Imperial Mangalino, ang National Secretary General ng Inday para sa Bayan. Ma'am Dang, dito po tayo. Magandang gabi po, ma'am. Live na live po tayong napapakinggan sa SMNI News. Pakibati muna po ang lahat ng ating mga kababayan, maging ang ating mga OFW sa buong mundo. Isang napakagandang gabi po sa ating lahat, lalo-lalo na po ang ating mahal na Vice President Inday Sara Duterte. Ma'am, nandito po tayo ngayon sa Plaza Moriones, pero kanina parang may nangyaring, siguro sabihin na natin, konting panggigipit dahil hindi tayo natuloy doon sa isa pa nating venue. Nauunawaan naman po natin dahil ang galawan po natin ito ay biglaan. Una po, ang announcement natin ay sa Bonifacio Shrine, pero hindi po tayo nabigyan ng permit dahil meron po daw silang on scheduled activity ng Manila Film Festival. So we decided to look for a place wherein it's a freedom park kasi we live in a democratic country. So nandun po yung ating kalayaan to express our sentiments. So we opted to go around Manila City dahil ito na yung na-announce natin sa ating mga kapwa Inday Sara Duterte supporters. So, nakita po namin itong, nag-search kami, nakita po namin ang Plaza Moriones, which is parang it's a good sign from above dahil nakita nyo, shaded ang lugar, doon sa una, mainit, so it's direct sunlight, kawawa ang mga supporters. Ito po, tignan ninyo, napakaganda with, it's a beautiful ambience. Kaya nga sabi ko, iniadya ng Diyos para sa mga volunteer supporters ng Inday Sara Duterte. Ma'am, nandito po tayo ngayon para ipahayag yung patuloy na pagtitiwala at pagmamahal ninyo kay Vice President Sara Duterte sa gitna po ng mga panawagan ng ilang mga grupo na mag-resign na ito bilang DepEd Secretary. Napapangiti na lang po kami mga supporters. Nakita nyo naman po, kalma lang kami. Kasi as you can observe and na-observe nyo ang mga dalawan ng ating mahal na Vice President Inday Sara Duterte, wala po siyang mga negative reactions, which means sa sarili niya, she is very confident. Focus lang siya sa kanyang mga functions as the Secretary of the Department of Education. Pinupuntahan po niya ang mga liblib na mga barangay kung saan kailangan ng improvement ng mga pangangailangan ng mga mag-aaral na mga kabataan na magiging pag-asa ng ating bayan. At ngayon nga, ma'am, gaya ng masabi ng mga ibang grupo ng oposisyon, wala po raw nagagawa si Vice President Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo natin at DepEd Secretary. Ano po ang masasabi po natin dito? Kung walang nagagawa ang ating mahal na Vice President Inday Sara Duterte, bakit sa lahat ng elected local government official, siya ang top sa lahat ng national elected official? Sa survey, siya ang top number 1. So, hindi po namin na iintindihan kung saan nanggagaling yung sigaw na Sara resign. Bakit? As early as now, threaten na po ba kayo sa next election? Malayo pa po ang eleksyon. Let's focus now. Tapos na po ang kampanya, tapos na po ang eleksyon. Ang i-focus nyo po kung paano pababain ang presyo ng bigas. Dahil ang pangako po, 20 pesos. Paano natin paunlarin ang mga kabuhayan ng mamamayang Pilipino? Bigyan nyo po ng trabaho ang mga taong walang mga trabaho para po
dagdag pantawid, ekonomiya. Sa mga bashers, come on, open your eyes. Saan ang prayer? Enlighten, Lord, their minds, para makita po nila ang katotohanan na dahil kay BP Inday Sara Duterte, gumaganda pa rin po ang takbo ng ating bansa. Nakita niyo po, namigay siya ng mga tulong sa mga hindi lang piling-piling mga tao, lahat ng sektor. At ito po, hindi lang niya binibigyan tulong ang mga supporters niya. Dahil sa puso niya, tapos na ang eleksyon. So, kahit sino pa ang sinusuportahan mo, pag kumatok ka sa Office of the Vice President, pantay-pantay po na tinutulungan niya. Ma'am, bilang Pangulo na lang po bago kay Sir Oliver, ano po yung mensahe po natin kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte na talaga namang nakikinig po ngayon sa ating live report? Salute, Vice President Inday Sara Duterte. Nakikita po namin ang iyong mga ginagawa. You are only simply focused sa inyong mga functions as the Vice President and as the Secretary of Department of Education. Dahil sa nakikita po namin, kampante po rin kami, at yun po ang isinisigaw lang din namin, kalma. Dahil alam po namin, kahit po anong paninira nila, BP, you're still number one sa puso ng lahat, halos lahat ng mamamayang Pilipino. With the 31.5 result ng bumoto sa iyo noon, I'm telling you, lalong tumataas ang magmamahal at ang may tiwala sa iyo dahil nakikita nila on how you professionally handle the situation. Hindi ka nag-iiskandalo, hindi ka na lumalaban or whatever dahil alam mo sa puso mo na you are the woman of integrity, a woman of principle. We love you, BP. Andito lang po ang mga volunteer supporters ng Inday para sa bayan. Again, I'm Dan Imperial Mangalino, the National Secretary General of Inday para sa bayan. Magandang gabi po sa ating lahat. So yan na lang po muna yung ating video. Yung pong unang video na ipinakita natin, yung Sara resign, yung pong mga supporters, kayo po ay inanyayahan ko na magkomento po kayo sa baba. Ipakita nyo po yung inyong mga suporta. Yung pong sa nauna kong video pinakita, yung Sara resign, na mag-comment po kayo sa baba. Ipakita nyo po yung inyong mga, ibigay nyo po ang inyong mga saloobin, inyong po mga opinion. At kung meron po kayong mga ebidensya na kontra kay BP Sara na hindi niya ginagampanan yung kanyang trabaho at sinasabi niyo yung humihingi ng pera, dapat po yan ay pinag-uusapan sa Senado. Sila po dapat magpa-impeach kay BP Sara. Pwede niyo po ipa-impeach yan, wala pang problema yan. Kung meron po kayong matibay na ebidensya para siya po ay mapababa. Hindi po pwedeng basta resign Sara, hindi po pwedeng ganun. At sa pro Sara naman po, gaano ba katotoo yung mga sinasabi nito, mga to? Also magiging patas pa tayo. Pwede rin po kayo sa mga pros BP Sara po, mag-komento rin po kayo sa baba. Ibigay nyo rin po yung opinion para po mapag-tugma-tugma natin kung alin bang mas mabigat na, kung sino ba ang may mas mabigat na dahilan or opinion. So sa resign Sara rally o sa mga pro BP Sara. At regarding po sa sinasabi ni Madam na trust rating, at panoorin po natin yung konting clip ni BP Sara na nagsalita. Assalamualaikum. Padayaw mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Isang karangalan po para sa kagawaran ng edukasyon ang naging resulta ng Okta Research na kinikilala ang Department of Education bilang most trusted and top-performing government agency para sa third quarter ng 2023 tugon ng Masa Nationwide Survey.
Taos-puso po akong nagpapasalamat sa mamamayang Pilipino para sa patuloy na tiwala at suportang ibinibigay ninyo sa DepEd. Dapat po nating tandaan na hindi ito makakamit ng nag-iisang namumuno o nag-iilang tao lamang sa kagawaran. Ito ay bunga ng kapit-bisig na pagtutulungan at pinagsama-samang kakayahan tungo sa iisang mithiin ng mga tao may pagmamahal sa bansa. Ang pagkilala na ito ay ang pagkilala sa dedikasyon at puso sa serbisyong publiko ng ating mga guro, kawani, parent support groups, private partners at stakeholders na nagkakaisang tuparin at buuin ang pangarap ng bawat batang Pilipino. Kaya naman, nais kong magbigay pugay sa lahat ng ating mga guro, kawani at partners na palaging bukas palad na naglilingkod sa bayan. Ang pagkilala na ito ay hindi lamang sa DepEd, ang pagkilala na ito ay para sa inyo at sa matatag na kinabukasan ng ating bansa. Sa gitna ng anumang hamon na hinaharap natin, pati na rin sa mga darating pa, patuloy tayong lalaban para sa edukasyon at seguridad ng bawat isa, ng bawat bata. Dahil ito ang naging angkla ng tuloy-tuloy na kaunlaran sa ating pinakamamahal na Pilipinas. Mga kababayan, patuloy po tayo maging matatag sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. So yan po yung pahayag ni BP Sara. Gano'n po ba katotoo yung sinasabi ni BP Sara na nagpapasalamat siya sa ratings na binigay sa kanya? Yan po yung ginawa ng Okta Research. Pwede po tayong mag-research sa internet para malaman po natin kung gaano ba kataas yung trust at satisfaction rating ni BP Sara or ng kanyang DepEd agency. Tingnan po natin. Ako na po magpapakita sa inyo. Ito po yung sabi nito sa certainly in the Philippines, several government agency has been evaluated for trust and performance. Here are some notable findings. Yan po yung Department of Education, DepEd. Yan po yung pinamumunuan ni BP Sara. In the third quarter of the 2023, the DepEd received a 79% trust rating and an 80% performance ranking overall. Most of the adult Filipinos who trusted the agency hailed from the Visaya and Mindanao, with both locations giving the department of an 88% rating. Yan po yung rating po ng performance ni DepEd Secretary BP Sara. At sumunod po sa kanya ay ito pong Department of Health. Following DepEd, in the terms of satisfaction, the Department of Health received an 80% performance rating across major areas. DepEd's trust scores were highest in Mindanao at 94% and lowest in Metro Manila, 74%. Ang sumunod po ay ang Commission on Higher Education. CHED din po yan. Yan. Performance well, 73% trust rating. Department of Public Works and Highway. Yan po. DPWH, 72% trust rating. Department of Social Welfare and Development, DSWD, 77% satisfaction rating. So yan po yung additionally in terms of government official, Sara Duterte had the highest trust rating at 85%, followed closely by Bongbong Marcos with 80% trust rating. So yan po yung sinasabi ng research, mga nag-research po, Okta Research, kung ano po ba yung mga agencies na yan. Malinaw po na si BP Sara ay mataas po ang kanyang ratings at satisfaction.
So, paano po nyo, ano pong gagawin natin? Sino ba ang ilalagay natin yan kung gusto nyo i-resign si Miss BP Sara? Yan po, yan po ang patunay. Hindi po ako nagsasabi, hindi po pinapakita ko po sa inyo. Yan po yung lumabas sa aking research. Andyan po yan sa internet, pwede po kayo manood. Pwede nyo pong hanapin yan, mag-research po kayo. So hanggang dito na lamang po muna itong ating video. Kaya po, kung kayo po ay napadpad sa channel na ito, huwag niyo po kalimutan muli mag-subscribe, click the notification bell, like, share po ang ating mga video. Muli po, mag-iingat po kayong lahat saan man kayo naroon at magkita-kita po tayo sa ating susunod na video. Marami pong salamat. Paalam. Adios.